Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang mangyayari sa pagdating ni Morgana Go sa Apex Hospital, ang half-sister ni Moira? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil sa nangyari kay Zoe, hindi na nga naisalba ang baby ni Zoe at tuluyan ang nawala ito sa kanya. Naging matagumpay ang ginawa nila Madam Chantal sa kanya at nakumpirma ito ni Daphne kay Annalyn dahil nakita niya at narinig niya ang pag-uusap nila ni Nurse Karen tungkol sa resulta ng ultrasound ni Zoe na wala na ang baby niya. Kaya agad na umalis si Daphne para ipaalam kay Madam Chantal na tuluyan nang nawala ang anak ni Zoe kay Dax. Ipinaalam naman ito ni Annalyn sa tatay Robert niya kaya agad naman pinuntahan nila si Zoe sa kwarto niya para sabihin ang tungkol sa baby niya. Napabangon bigla si Zoe nang pumasok si Robert at Annalyn sa kwarto niya at sabay tinanong ni Zoe kung kumusta na ang baby niya. Ipinagtapat ni Robert kay Zoe na wala na ang baby niya at ipinakita niya ang resulta kay Zoe para malaman niya ang totoo. Pero hindi naniniwala si Zoe bagkus ay nagalit pa siya kay Annalyn. Iyak nang iyak si Zoe dahil sa pagkawala ng anak nila ni Dax. Awang-awa naman si Annalyn sa sobrang nakikita niyang paghihirap ni Zoe at ang pagkawala ng baby nila. Habang yakap-yakap naman ito ni Robert. Walang kaalam-alam si Zoe na sariling lola niya lang ang pumatay sa anak niya. At ito ang naging dahilan para mas lalong magalit si Zoe kay Annalyn. Maya-maya ay dumating si Daphne sa opisina ng Madam Chantal para sabihin naman ang balita na wala na nga ang anak ni Zoe. Ikinatuwa ito ni Madam Chantal dahil nagawa nilang ilaglag ang anak ni Zoe kay Dax. At ito ang gagamitin nila para magalit si Zoe kay Annalyn at tuluyan ng mag-away ang dalawa. At habang magkausap si Madam Chantal at Daphne, may biglang tumawag sa kanya. Ito ang taong muling magbabalik ng Apex at ito ay si Morgana Go, ang half-sister ni Moira na ipakikilala ni Madam Chantal sa pamilya Tanyag sa mga susunod na araw. Sinabi ni Madam Chantal kay Morgana na wala na silang magiging problema dahil nagawa na nila ang dapat nilang gawin. Kaya sa tingin niya, ito na ang tamang pagkakataon ng pagbabalik niya. Sabik na si Madam Chantal at hindi na siya makapag-aantay pa ng matagal sa pagdating niya. At sinabihan niya ito, nagulatin mo sila sa pagbabalik mo. Kinabukasan sa Apex Hospital, may kausap si Giselle sa lobby at nakita ito ni Madam Chantal. Kausap ni Giselle ang abogado niya para sa gagawin nila kay Justin. Magsasampa ng kaso si Giselle laban kay Justin dahil gusto ni Giselle na pagbayaran ni Justin ang mga ginawa niyang kasalanan sa kanya. Ang hindi alam ni Giselle ay nakamasid sa kanya si Madam Chantal at nakikinig sa pinag-uusapan nila ng abogado niya. Pagkaalis ng abogado, lumapit si Madam Chantal kay Giselle at sinabihan niya ito na talaga palang itutuloy mo ang pagsampa mo ng kaso sa sarili mong anak na si Justin. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lang kadali sa'yo nakasuhan si Zoe. Dahil kahit sa sarili mong pamangkin o dugo, wala kang puso. Hindi naman pinatulan ni Giselle si Madam Chantal dahil wala siya sangbuod makipag-usap sa ina ng mortal niyang kaaway kaya tinalikuran niya na lang ito. Pero hindi tumigil si Madam Chantal. Sinabihan niya si Giselle na may darating siyang bisita at tinanong niya kung sino ito. Sabi ni Madam Chantal, ang anak ko na si Morgana Go. Hindi alam ni Giselle na may anak si Madam Chantal at sabay siya tinalikuran ni Giselle. Samantala sa kantin habang kumakain sina Annalyn at Lynette, dumating itong si Chang Susan dahil may dalang chismis at narinig niya ito na usap-usapan sa buong Apex. Umupo muna si Chang Susan saka sinabi niya na alam niyo ba na meron palang half-sister ang matagal nang sumakabilang buhay na si Moira Rotacio? Nagulat naman si Lynette at Annalyn dahil hindi nila alam na may anak pala si Madam Chantal. Kaya sinabi naman ni Annalyn na
Baka naman po half-sister niya dun sa asawa ni Madam Chantal na friends. Sabi naman ni Chang Susan na hindi dahil isa siyang Chinese at ang pangalan niya ay Morgana Go. Balitang-balita din ngayon na darating daw ito, kaya pala nagpahanda si Madam Chantal sa pagdating niya at mukhang grande dahil magkakaroon ito ng party. Nagkatinginan naman si Lynette at Annalyn at napapaisip sila dahil baka isang katulad din ni Moira ang ugali nito. Sabi naman na Chang Susan, nako, huwag lang siyang magkakamali na awayin kayo at hindi ko siya uurungan dahil kung si Moira nga ay hindi ko pinalampas, siya pa kaya. Sa kabilang banda naman, naalala bigla ni Annalyn ang pakiusap ng Tatay Robert niya na kung pwedeng dalawin nito si Zoe. Pero nagdadalawang isip si Annalyn na baka galit pa din sa kanya si Zoe, kaya minabuti niyang puntahan muna ang Tatay Robert niya para siguraduhin kung okay na bang dalawin si Zoe. Naabutan naman ni Annalyn ang Tatay Robert niya sa opisina nito kaya agad niyang tinanong kung kamusta na si Zoe dahil namimiss niya na din ito. Sabi ni Annalyn sa Tatay Robert niya na gusto niya ito sanang dalawin. Sabi naman ni Robert na medyo okay na si Zoe. Kaya lang, hindi pa din niya matanggap ang pagkawala ng baby niya at si Dax. Bigyan muna natin si Zoe ng panahon para matanggap niya ang lahat dahil sa mga pinagdaanan niya. Alam kong malalagpasan niya din ang mga ito. Pero sa ngayon, pinatetherapy ko muna ito para malagpasan niya ang lahat at para makarecover ito balang araw ay gagaling din si Zoe at magiging okay na din ang lahat sa kanya. Naunawaan naman ni Annalyn ang sinabi ng Tatay Robert niya. Kinabukasan walang pasok si Annalyn kaya naisipan niya na baka pwede nang dalawin si Zoe. Kaya pinuntahan niya ito sa kwarto at nagdala siya ng pagkain para kay Zoe dahil alam ni Annalyn ang paboritong kainin ni Zoe. Inilipag niya muna ito dahil akala niya ay tulog si Zoe dahil nakatalikod ito na nakahiga. Maya-maya biglang tumunog ang telepono ni Annalyn, kaya sinagot niya na muna ito. Habang si Zoe naman, biglang nagbago ang mood nang malaman niya na dumating si Annalyn. Galit na galit si Zoe dahil magpasa hanggang ngayon ay si Annalyn pa din ang sinisisi niya sa lahat ng nangyari sa kanya. Kaya agad niyang kinuha ang tinidor. Sabay sumigaw si Zoe na pinatay mo si Dax at ang anak ko. Sabay tinusok ni Zoe ng tinidor ang likurang balikat ni Annalyn. Laking gulat ni Annalyn sa ginawa sa kanya ni Zoe. Napaaray si Annalyn at duguan siya. Agad humingi ng suklolo si Annalyn at maya-maya ay dumating na din ang mga nurse. Inilabas nila si Annalyn para gamutin. Nalaman naman ni Lynette ang nangyari kay Annalyn kaya agad niya itong pinuntahan. Pinayuhan naman ni Lynette si Annalyn na kung pwede ay wag na muna siyang pumunta kay Zoe dahil hindi pa okay si Zoe. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Lynette sa ginawa ni Zoe kay Annalyn. At kinabukasan nga, dumating na si Morgana Go, ang half-sister ni Moira sa Apex Hospital. Sinalubong ito ng isang gradeng pa-welcome ni Madam Chantal. At dahil sa isang Chinese si Morgana, nagkaroon ng dragon dance at banda para sa kanya. Ikinagulat ng lahat nang makita nila ang anak ni Madam Chantal kung sino siya. Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.